wrong habits. So paano po kaya tayo magtatagumpay sa mga wrong habits na meron tayo? Sino po dito inaamin niya sa sarili niya na meron siyang mga nakagawian gawin na hindi maganda, hindi maayos. Or minsan alam natin na hindi nakakatulong sa atin, nagdi-distract sa atin. No? Sabi nga sa next slide, no, sometimes we mess up our lives because of one bad decision, one wrong step, and one harmful habit. Alam po natin na sa panahon ngayon, napakadami na po ng mga nangyayari, no, lately lang. Kung alam naman po natin, kung bukas po tayo sa mga balita ngayon about sa corruption, di ba po? Yung mga habit ng mga politiko na mangurakot, no, na mag-spend ng mga kayamanan na hindi naman sa kanila at galing sa taong bayan. And isa pa po, no, yung mga nalululong sa mga sugal. Uso po ngayon yung online sugal. Amen po? Na nandito lang sa cellphone mo, anytime pwede ka nang ma-hook, pwede kang ma-tempt para gumawa ng bagay na maaring ikasira ng buhay mo. So marami po sa atin na nakadevelop ng mga wrong, mga bad habits na pwedeng layo sa atin tungo dun sa goal na gusto nating makamit sa buhay. So ito po yung mga bagay na nagdi-distract sa atin, naghahadlang sa atin, at nag-o-oppose dun sa mga desired outcomes na gusto natin sa ating buhay. So who do you want to become is affected not just by the good keystone habits you have decided to develop, but also of the bad habits you chose to retain. Naniniwala po tayo doon na hindi lang yung mga magandang nakagawian natin yung pwedeng maka-apekto dun sa mga goals na meron tayo, but kasama din po doon yung mga habits, mga nakagawian natin na pinipili nating manirahan sa atin. And most of the time, yun yung mga bad habits na nare-retain natin sa ating mga buhay. So hindi lang po yun yung about addiction, mga pornography, nalululong ka sa drugs, ganyan. Kasama din po doon yung mga sinful habits, about negative thinking, blaming others, overspending. So mamaya isa-isahin po natin yung iba't ibang habits na meron ng isang tao. So kapag po itong mga bagay na to ay tumagal at patuloy na natili sa ating mga buhay, napakalaki po ng epekto nito sa atin. Kung paano tayo mag-function, paano tayo makisalamuha sa iba, and even our values can be affected negatively. Ayan po. Sabi nga po, habits are chains that are too small to be felt until they are too strong to be broken. Amen po. Meron po tayo mga habits sa buhay natin. Akala natin, maliit lang yung epekto. But at the end of the day, habang inaalaw natin yung sarili natin na ma-involve dun sa bagay na yun, nahihirapan na tayong kumawala. That's why we need to choose anong habit ba yung nais ng Diyos na manatili sa akin para maging ako yung tao na nais ng Diyos na maging ako. Sabi nga po sa 1 Timothy chapter 4 verse 7b to 8. Basta sabay-sabay po nating basahin. Discipline yourself for the purpose of godliness. For bodily training is just slightly beneficial, but godliness is beneficial for all things, since it holds promise for the present life and also for the life to come. Tayo po'y manalangin sandali. Hallelujah. Lord Jesus, amin pong ikaw pinasasalamatan, pinapapurihan sa oras na ito. Salamat, O Diyos, sa panibagong pagkakataon na muli, O Diyos, ay makarinig, Panginoon, ng iyong salita kasama ang aming mga kapatiran, Panginoon. Sa oras na ito, O Diyos, hayaan mo mangusap, Panginoon, ng iyong salita sa bawat isa. Hindi namin isipin ang aming mga katabi, hindi namin isipin ng ibang tao, but kus, Panginoon, kami ay mag-reflect mismo sa aming mga sarili, sa oras na ito, sa lahat ng aming mapapakinggan, Panginoon.
We pray, Lord, na ikaw ang magbukas ng aming puso at isipan, na sa ngayon pa lamang, Lord God, mangusap ka na, Panginoon, sa mga bagay na nais mong matutunan namin, mga bagay na nais mong tanggalin namin sa aming mga sarili sa tulong ng iyong habag at grasya, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So going back po, meron pong isang character sa Bible na pwede natin maging example na kung paano naka-apekto po yung mga bad habits na ginawa niya sa buhay niya. Hulaan niyo po kung sino to, no? Meron po siyang mahabang buhok. Napakaganda ng buhok niya. Matangkad, malaki katawan, sobrang lakas. At na-in-love siya sa isang babae na nag-lead sa kanya para magkasala, para mag-give in siya dun sa isang part ng buhay niya. Sino po? Samson. Very good. Ayan. So we're gonna be talking about the life of Samson. So isa po siya sa mga halimbawa na kung saan siya po ay nagpadala sa kanyang mga personal na struggle sa buhay niya, mga bad habits na nangyari sa kanyang buhay. So si Samson po, yung kanyang buhay po ay matatagpuan sa Judges chapter 13 to 16. Makikita po natin, mababasa po natin dyan yung naging buhay ni Samson. So, siya po ay binigyan ng Panginoong Diyos ng gift of strength. Sobrang lakas niya. No? God gave Samson supernatural strength to deliver Israel from the Philistines who oppressed them at the time. So marami po siyang pinatay ng mga Philistines at nilid po niya yung Israel bilang judge for like 20 years. Amen? Napakahaba pong taon na yun. But he often acted impulsively sa mga desisyon niya sa buhay. Naligaw po siya ng landas. Nandyan po yung nag-fail siya sa mga relationship na meron siya. Napangunahan siya ng lust. No? Relasyon siya sa iba't ibang uri ng mga babae na nag-lead sa kanya para mag-give in sa temptation. So na-disobey niya yung calling ng Panginoon sa kanya dahil sa kanyang sariling kagustuhan, mga self-desires na meron siya na hindi niya naisip na pwedeng mag-lead yon para siya ay mabigo at even the presence of the Lord departed him dahil hindi na makita sa kanya yung mga bagay na inaasahan ng Diyos sa kanya. So siya po ay yung pinaka-downfall po niya, ito po yung time na nakilala po niya si Delilah, na in love po siya kay Delilah, at ilang beses siyang tinanong ni Delilah kung ano ba yung bagay na makakapagpawala ng strength niya. Kasi ilang beses pong tinry ng mga Filistino na gapiin siya, talunin siya, pero hindi nila kaya kasi nga sobrang lakas ni Samson. So dahil po kay Delilah, paulit-ulit niyang tinatanong si Samson, ano ba yung pwedeng makapagpalawala ng lakas mo? So in the middle of that phase, anytime pwedeng mag-escape si Samson. Amen po. Anytime pwede siyang tumaliwas, no? Kasi nandun siya sa sa teritoryo ng kanyang mga kaaway. So lahat ay against sa kanya, lahat gusto siyang pabagsakin, gusto siyang talunin. But then again, dahil nga sa lust niya, sa mga mga bagay na gusto niyang maano sa sarili niya, nandun siya at hinayaan niya yung sarili niya na matalo ng kaaway. And then dumating po yung time na dahil nga doon, ano po ba yung nagpawala ng kalakasan o yung mighty strength ni Samson? Yun po ay yung ginupit ang kanyang buhok. No? So, akala niya hindi sasabihin ni Delilah sa mga Philistines yung secret niya na yun. But then dumating yung time na sobrang tiwala niya, akala niya, walang mangyayari sa akin, malakas ako, lahat kaya kong talunin. But then again, noong time na yon, siya ay diniceive na Delilah, ginupit na yung kanyang buhok, at naranasan niya na lang yun, nawalan siya ng kalakasan, tapos
hinuli siya ng mga Filistino, dinukot ang kanyang mata, siya po ay nabulag. Imagine, all of a sudden, lahat nawala sa kanya. Dahil sa part na yon. And sabi nga po natin kanina, no, habits are chains that are too small to be felt until they are too strong to be broken. So, sabi po sa next slide, no, remember that our identity emerges out of our own habits. Naniniwala po tayo doon na minsan, kung ano yung tayo ngayon, yun yung resulta. Kung ano yung mga habit na ginagawa natin every day. Amen po? Na kung ikaw ay healthy ngayon, so most likely, kumakain tayo ng mga healthy foods. No? Kung ikaw ay, kung paano ka mag-isip, no? Marami tayong ginagawa para ma-achieve kung ano yung meron tayo ngayon. And sa oras po na ito, I just want to share this few points kung paano po natin ma-overcome yung mga bad habits na meron tayo ngayon. So ngayon pa lang mag-reflect na tayo. Ano po yung mga ginagawa ko araw-araw na nagdi-distract sa akin, na naghahadlang sa akin para magawa ko yung mga bagay na gusto ko talagang gawin. No? So lately, dumaan po talaga ako sa phase na yan, na minsan, parang I feel stuck, parang dito na lang ako, parang tamad kang kumilo. Sino pong dumaan sa part na yon? Lalo pag nasa bahay ka lang, na nakatulala ka lang, ganyan, nakahilata ka lang maghapon, parang kahit wala kang ginagawa, parang feeling mo pagod na pagod ka pa din. Amen? No? Dumadaan tayo sa phase na ganyan, no? Parang iniisip natin, meron pa ba akong pwedeng gawin? May direction pa ba yung buhay ko? Ano pa ba yung pwede kong gawin para sa sarili ko? So ito pong mga bagay na ito, nais po nating ibahagi sa bawat isa. So paano po natin ma-overcome yung mga bagay na yon? So first part po, we need to assess. So kailangan po nating i-analyze at i-assess ano ba yung nangyayari sa buhay ko ngayon. Who do you want to become? Sabihin mo nga sa katabi mo, tanungin mo siya, who do you want to become? Sino ba yung gusto mong maging ikaw? Ano ba yung nangyayari sa buhay mo ngayon? I-analyze natin, i-assess natin kung ano yung nangyayari sa buhay natin. Do we like it? Nakikita ba natin, nasisiyahan ba tayo sa estado ng buhay natin sa oras na ito? Hindi lang financially, hindi lang physically, emotionally, sa lahat ng aspeto. Do we like it? Do we really like what we are right now? So who do you want to become? No, sabi nga natin, no, na ano mang edad natin, meron pa rin tayong pagkakataon na iisip pa rin tayo ng mga bagay na gusto natin gawin, na maging tayo, no? It's not always too late. Hanggat humihinga tayo, merong layunin ng Diyos sa buhay natin. And yun nga, who is it that God is calling you to be? Sino ba yung ikaw na nais ng Diyos na maging ikaw sa oras na ito? Ano yung bagay na nais mong i-empower ng Panginoon para mabuhay na worthy at nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. So, any habit that will impact what you want to become negatively will become hindrances and are things that you need to surrender. Our key po is, don't be in denial. Sabihin mo, don't be in denial. We need to acknowledge that there is something in us na merong kailangan nating baguhin. We need to face the reality. So, kailangan po nating tandaan na yung direction natin, hindi lang yung desire or goals natin, yung nagde-determine ng destination natin. Oo, nandyan yung desire sa puso mo, naiisip mo siya. Pero kung yung direction na tinatahak mo ay saluwat sa daan na nais mong tahakan, wala po tayong mararating. So, we need to assess the direction we are taking sa buhay natin. So imagine si Samson, he has an amazing hair, amazing strength, amazing potential, but paano siya nag-come up na
namatay na lang siya, na broken siya. He was living the life that was completely devastated. So hindi po yun nangyari lang ng isang bagsakan, no? He did one bad decision, one wrong step, and one harmful habit. So step by step po siyang naglakbay patungo dun sa part na yon na siya ay nag-give in. So si Samson po, no, siya po ay naglakbay nga 25 miles from Zorah to Gaza, kung saan po nangyari yung ng incident na yon, no? So siya po ay naglakad 56,250 steps to get there. So again, napakahabang journey po nun. Amen? Hindi lang po nangyari yung pangyayari na yon sa isang araw. Marami pong pagkakataon na pwede siyang umalis, pwede siyang mag-ibang direksyon, pero pinili po niya yung path na yun kung saan siya ay napahamak. So siya po ay pinili ng Diyos, meron siyang amazing beginning, but then dahil sa kanyang weakness, na inawlaw niya na mag-take over sa buhay niya. Hindi siya naging aware sa mga bad habits na meron siya. Doon po siya nabigo. Siya po ay nagpatakbo, nagpadala sa kanyang fleshly desires, despite reminders and warnings from his parents. There was this instance din na nakakita lang siya ng isang babae na parang ganda nito, gusto ko to. Tapos sinabi niya sa nanay niya na gusto niyang pakasalan yung babae na yon. No, pinaalalahanan siya kasi Philistine yung woman na yon, so hindi niya pwedeng maging asawa. But then he disregarded the warnings of his parents. Patuloy pa rin siyang nanatili sa kanyang self-desires. So, second point, want to change. So meron po tayong acronym, no? Our acronym is AWARE. So first thing, ano po ulit? We need to assess. Second thing, we need to have the desire to change. Want to change. Sabi po dyan, may reflection question po dyan. Based on who you want to become, what one habit do you need to break? Isipin po natin, ano po yung habit na ginagawa natin sa kasalukuyan na gusto nating mawala or gusto nating mabali sa buhay natin? Ano yung one habit na yon na naghihinto sa'yo para maging ikaw yung nais ng Diyos na maging ikaw? Ano yung habit na nag-haunt sa'yo for so many years na napakatagal mo nang na-struggle na alisin sa buhay mo? James chapter 1 verse 21, get rid of your filthy habit and all wicked conduct. Submit to God and accept the word that He plants in your hearts, which is able to save you. So in order for us to overcome the bad habits that we have, we also need to admit that there is a problem. Sabihin po natin, there is a problem. Sabi po sa next slide, you cannot defeat what you do not define. So paano mo nga naman maaayos ang isang bagay or mababago sa sarili mo yung bagay kung hindi mo alam kung ano yun? No? So again, you cannot defeat what you do not define. So we need to admit that there is a problem. We need to acknowledge na merong something wrong in us that we need to change. No? So marami pong mga habits tayo na hindi tayo nagiging aware na sometimes hindi natin napapansin na napakalaki na pala ng epekto niya sa ating buhay. So ano po yung mga yon? Sige pa. First po is health and lifestyle habits. Kasama po dyan yung smoking, excessive alcohol consumption, unhealthy eating. Ano po ba yung kinakain natin? Kadalasan, kapag tinatamad na tayo, junk food, fast food, nagsiskip tayo ng meals, no? Ano pa? Poor sleeping habits, having an irregular sleep schedule, staying up too late, lagi ka nagpupuyat, no? Tulad ko. Nabasa ko nga ito, parang ako ata lahat ito, no? Parang ginigising ka na, hey, kailangan mo improve yung part na yan.
No, lagi kang puyat, pinipili mo na matulog ng madaling araw. No? What else? Sedentary lifestyle. Pag sa bahay, ayaw mong kumilos, nakaupo ka lang maghapon. No? Sitting around too much and not getting enough exercise or physical activity. No? Minsan, sobrang tamad na tayo. Na minsan, sabi mo sa katabi mo, galaw-galaw naman. No? Galaw-galaw. No? Kahit konting lakad lang sa labas. Napakalaki po ng epekto niyan sa atin. What else? Excessive screen time. Ilang oras po tayo nag-spend ng oras sa ating mga cellphone. Mga youth, no? Gaano tayo kadalas naglalaro? Pagpasok pa lang or pagdating pa lang sa bahay galing sa school, ano bang ginagawa natin, no? Minsan, cellphone agad, laro agad, punta sa computer, no? What else? No, napakalaki po ng epekto nun sa ating productivity at dun sa pagtulog natin. No? Yung kadalasan, isa rin yun sa dahilan, ba't di tayo makatulog? Kasi sobrang babad na natin sa screen, yung mga mata natin naging malabo na dahil sa mga, napapasobra. So ito po yung ilan sa mga habit na kailangan nating i-assess sa sarili natin. What else? Neglecting hygiene. Kalimutan mo na mag-toothbrush. No? Laging madumi yung mga gamit mo, yung kwarto mo, no? Not keeping things clean. Yung kitchen sponge, gano'ng kadalas nating pinapalitan. No? Yun yung mga simple na maliit pero pag nakasanayan natin na paulit-ulit nating maintain or nire-retain natin sa sarili natin, pwede po siyang maka-apekto sa ating health, no, sa ating lifestyle. Sabi nga, no, kapag nagpapa-check up tayo, hindi lang gamot yung piniprescribe sa atin. So we also need to change our lifestyle. What else? Behavioral and productivity habits. Isa ito. Number 1 kalaban natin minsan. Procrastination. Dinidelay natin yung mga tasks natin. We're waiting until the last minute to complete them. No, parang bukas na yung pasahan, ngayon mo palang gagawin. What else? Disorganization. Nag-work ka sa napaka-chaotic na environment na nagkukos siya para ma-stress ka. Tama po, pag minsan nakikita natin yung surroundings natin na napakagulo, nakaka-apekto po siya sa ating pag-iisip. Na parang hindi ka makakilos, hindi ka makapag-function ng maayos kapag magulo yung paligid mo. What else? Poor time management. Lagi kang late sa mga appointment mo, hindi mo binavalue yung oras ng iba. What else? Mindless habits. Lagi mong inaano yung kuko mo, kinakagat, fidgeting, nangunguyakoy. Minsan nakakaasar yun, no? Kapag makikipag-usap ka tapos yung kausap mo laging gumaganyan. No? What else? Ito po. Mental and emotional habits. Kadalasan, ginagawa natin to. Negative self-talk. Engaging in self-criticism and maintaining a pessimistic outlook. Lagi mo iniisip puro negative. Pagising mo pa lang, andayo mo ng reklamo. No? Hindi ka nakikinig. No? Not listening. What else? Complaining, yun nga, lagi kang may reklamo sa lahat ng bagay, nagkukwento lang sa'yo, ang dami mo nang sinabi, no? Comparing yourself to others, no? Nakaka-apekto siya para mag-decrease yung ating pagtingin sa sarili at yung joy, yung happiness natin nararab because we keep on comparing ourselves to others. People pleasing, na nagtatakot ka mag-fail kasi ayaw mong mag-iba yung tingin ng iba sa'yo. Now, consistently prioritizing others leads to the detriment of your own well-being. So, social and interpersonal habits, yun nga po, no, not listening, breaking promises, lagi kang nangangako pero hindi mo tinutupad. Naging habit na natin minsan. No, repeatedly failing to keep commitments damages trust and relationships. What else? Backbiting, spreading any information or speaking ill of someone when they are not present. Na kung ano-ano yung mga sinasabi natin sa mga tao na hindi natin kaharap. So, yun po yung mga bagay
na we need to evaluate ourselves. So unintentionally, nagiging ganun tayo minsan, na hindi natin na papansin na nagiging habit na pala natin. Ano po yung nangyayari sa atin pag palaging ganun yung mindset natin? Para tayo hindi makagalaw. Amen? Na hindi natin ma-enjoy yung life na binigay sa atin ng Panginoon dahil dun lang tayo nakatuon yung pansin natin. So, sa umaga pong ito, no, sabi nga, if meron pong isang higit sa isang tao na nagmamahal sa'yo at nagkikare sa'yo at nag-grace ng concern sa mga bagay na ginagawa mo about some issues in your life or some bad habits na meron ka, you might probably want to pay attention. No? Dahil hindi natin alam yung mga bad habits na meron tayo, mga maling nakagawiin natin, hindi lang sa atin nakaka-apekto, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Amen po? Pag lagi tayong magagalitin, no, sa trabaho, sa ating mga pamilya, sa ating mga asawa, hindi lang po tayo yung naapektuhan doon. Napakalaki po ng epekto doon sa mga taong nakapaligid sa atin. No? With bad habits, the payoff is now and the pain comes later. Tulad po na nangyari kay Samson, no? Wala siyang idea kung anong mangyayari. Dahil hindi niya gustong magbago, nawala sa kanya yung mga paningin niya, yung ministry niya, even the anointing power and presence of God. It cost him a lot. Naging prisoner siya both ng kanyang bad habits and even the enemies of Israel. So, again, no one plans to mess up their lives. So wala pong sino man sa atin na nagnanais na mabuhay na lang, no, paycheck to paycheck, every year lagi ka nagtatrabaho, no, struggling just to stay alive financially. Sometimes we have to set our mindset. Ano pa ba yung pwede kong gawin para mas maging free ako, na hindi lang ako makulong sa sitwasyon na araw-araw na lang, ganyan. Kaya yung iba sa atin, no, nagpinipili din natin mag-business. Amen? No? Shout out, Ate Rose. No? Palakpakan naman natin si Lord sa bagong business sila, Ate Rose. No? Na, yun isa din yun sa mga pinagpipray ko na, alam niyo po yun, hindi habang buhay malakas tayo, hindi habang buhay meron tayong abilidad na magtrabaho. Sometimes, the Lord wants us to think of other things na pwedeng makatulong din sa atin in the long run. No? So, no one dreams of doing a job that they absolutely hate, living an undisciplined life of mediocrity. So, ayaw natin na gawin natin yung isang bagay na talagang kinamumuhian natin gawin. Ayaw natin nun. So, we have to change our mindset. No? And sabi nga, real and lasting change isn't behavioral modification, but it is a spiritual transformation. So hindi po natin kayang gawin yan kung wala po ang intervention ng ating Panginoon. Without the Holy Spirit helping us to overcome all of those bad habits. Third point po, add a new habit. So based on who you want to become, what one habit do you need to start? So, meron po pag-aaral na kapag nag-focus ka lang dun sa bagay na gusto mong alisin sa buhay mo, most likely, lalo ka pa ding na-fall. Ayaw mo magsugal, pinipilit mong alisin sa buhay mo, pero wala kang ina-add na bagong pagkakaabalahan. Doon ka na lang lagi nag-fail. No? Tawag po doon, no? Principle of fixation. So, we need to replace these bad habits with better cues, easier actions, and look forward to better reward. So, alam po natin, no, bad habits, meron siyang immediate reward. That's why it is easy to choose them. No, shout out, DPWH. No? Ang lalim po talaga na hugot ko din eh. No, na bad habits have immediate rewards. No? Isang pirma lang, pwede ka na magkaroon ng maraming pera. Easy rewards, immediate rewards. No? While good habit rewards usually take a long time. But then again, we have to remember na every choice that we make, meron pong consequence.
And yun po yung bagay na hindi natin pwedeng maiwasan. Marahil sa oras na ito, sila ay nagpapakasasa sa mga material na bagay na yun. But meron pong, alam natin na ang Diyos, nakikita niya ang lahat. No? Vengeance is in the Lord. Sabi nga sa Zechariah chapter 4 verse 10, do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. So, meron po ba tayong new habit na ginagawa this time? Na kung minsan, kung ayaw mong masyadong malulong sa cellphone mo, no, basa ka ng libro. No? Sometimes, sobrang upo na lang tayo sa bahay, no? Medyo galaw-galaw tayo ng konti. No? Gumawa tayo or mag-isip tayo ng ibang pagkakaabalahan sa buhay na mas magiging productive tayo, mas magiging healthy tayo, mas magiging maayos yung pag-iisip natin. No? Lumabas-labas ka minsan, no? Makipag-usap ka sa mga tao na alam mo makakatulong sa'yo. No? We need to add a new habit. No? Kung ngayon, ang dami ng yung mga tumatakbo, nagja-jogging every once a week, yan. Isa din po yan sa mga pwedeng makatulong sa atin. No? Maghalaman ka. No? Manahi ka, magsulsi ka. No? Napakadami pong bagay na pwede natin gawin. Maybe through an art, no? Mag-paint ka. Yun, pwede kang gumawa ng mga bagay na pwedeng makatulong sa iyo. No? And of course, sobrang importante po nito na hindi po dapat natin kinakalimutan sa list natin. Siyempre, yung habit po of prayer. Amen? No, kung ikaw ay naguguluhan, hindi lang si Google yung kinoconsult mo, no? Si Mr. Google, no? Consult agad unang-una sa Panginoon. Lord, this is what I'm feeling. No? Lord, masakit po yung ganito ko. Ganyan. Dami nating kinoconsult. Pero ang Panginoon, nakakalimutan natin. No, habit of reading the Word of God, our devotion, kamusta po? No, ang dami-dami nating oras para mag-social media, pero yung sumulyap sa Bible natin, hindi natin magawa. So, it's time for us to reflect. And kung ano man po yung mga bagay na yon, gusto nating i-add sa buhay natin, no? Sabi nga again, do not despise small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Anong letter na po tayo? R. Next point, remove the trigger. Remove the trigger. Ano ba yung mga sitwasyon, mga bagay na naglilid sa'yo para gawin yung mga bagay na yun? Sabi nga dyan, if you want to stop what you do, remove the cue. Alisin mo. Sabi nga, merong 5 major triggers na nagli-lead sa atin para gawin yung mga bad habits na yon. Number 1, time. Anong ginagawa? Usually, mga nagsastruggle sa pornography. Minsan pag alone tayo, tahimik ang lahat, walang umiistorbo, mag-isa ka lang. No, sometimes, nagli-lead tayo para manood ng kung ano-ano, mga bagay na hindi nakakatulong sa atin. Assess natin yung time of the day, na kapag feeling mo, naglalaro ang kaaway sa isip mo, we need to be aware, be alert. Diyan na naman siya. No. Gawa ka ng ibang bagay. What else? Moods. No? Merong mga acronym na HALT. So ito yung mga moods kung saan prone tayo magkasala. Prone tayo gumawa ng mga bad habits. Ito po yung kapag tayo ay hungry, angry, lonely, and tired. Wala po tayo doon. Pag tayo yung gutom, pag galit tayo, pag feeling natin mag-isa tayo, pag sobrang pagod na pagod tayo, parang sarap gumawa ng kasalanan ngayon, no? Mga ganun tipo. Kaya kailangan maging aware tayo pag hungry tayo, wag tayo masyadong mainitin ang ulo. Ako, guilty ako dyan. Pag gutom ako, parang kaaway ko lahat. So, ayun, kapag galit tayo, sometimes we do some things na hindi tayo nagiging aware, nakakasakit na pala tayo, na pagsasalitaan na natin na hindi maganda yung mga kapwa natin. Kapag lonely tayo, naghahanap tayo ng pwedeng magpasaya sa atin,
punta tayo sa mga dating app, no? Sa mga feeling natin hindi na tayo naasikaso, hindi na tayo pinapansin. Humahanap tayo ng mga bagay na pwedeng magbigay sa atin ng panandaliang aliw. No, Christians, we need to be aware of these things na kapag tayo ay hungry, angry, lonely, and tired, no, we need to be aware na pwedeng tayong ma-lead sa mga bagay na hindi dapat natin gawin. What else? Places. Kunwari, on a diet ka. No, ay, hindi mo na ako kain ng matatamis ngayon, hindi mo na ako magra-rice. Pumunta ka sa buffet. Wala na. No? Na wala, naman. Di ba sabi mo, Lord, gusto kong maging steward ako? Sa'yo yung binayad ko, kakain ako madami. Di ba? What else? People. The closer you are to someone, the more likely are you have to have the same habits. Sino po ba yung mga tao na lagi nating kasama? Sa trabaho natin, pag po yung mga kasama natin ay laging inaaya tayo sa mga bagay na mga bisyo-bisyo, most likely magiging ganun din tayo. Kaya dapat maging aware tayo sa mga tao na sinasamahan natin sa school, lalo na sa mga estudyante. Hindi lahat pwede nating maituturing na kaibigan. Minsan may mga tao na hindi natin alam, sinisidyos tayo, inaaya tayo sa mga sitwasyon na hindi dapat natin gawin. What else? Events. Yan, mga party-party. No, tara, tayo. Happy-happy lang. No, sometimes, nagdidid sa atin yun. So, the key is to remove the trigger. So, sometimes we need to avoid a specific time. No, avoiding a certain place. No, pag alam natin na pag inaya ka pag itong tao na tayo ng aya sa'yo, alam mo may hindi magandang mangyayari. So, i-cut na natin. Block mo na, unfollow mo. Hindi mo sa block. Ano friend mo? No, kapag alam natin na yung tao na yun, hindi magandang impluwensya sa atin. So, we need to distance ourselves. No? So, sometimes we need to say no to certain people and finding better ways to uplift our mood. So, it may mean removing something. So, kapag inumpisahan po natin na alisin yung mga triggers na yung bagay na yun, makakasigurado po tayo na we will start living differently. No? We need to detox ourselves from things that leads us towards the bad habits that take us off track. So yun po yung principle of replacement. Sabihin mo sa katabi mo, interrupt the action. Interrupt. Interrupt the action, interrupt the flow. No? Yung mga adult content sa cellphone natin, no? Kung yung app na yan, nag-lead sa'yo para maging addict ka sa mga laro, uninstall mo. No? Replace it with something na pwedeng makatulong sa'yo. Kung nagwa-watch ka ng YouTube, hindi lang puro mga drama-drama ang pinanonood natin. No? Naalala ko po, meron po akong interview na napanood. Yung CEO po ng Mega Sardines, kumpanya po nila. Tinanong po siya na interviewer doon, ano po yung usual na ginagawa nyo kapag mga pampalipas oras? Kasi successful na siya sa buhay. Baga, lahat ay stable na. So, ang sinabi po niya, he watches YouTube. Pero yung mga pinapanood po niya is about learnings. Mga bagay na pwede pang kung saan pwede pa siyang matuto. No? Kung meron tayong mga bagay na gusto nating simulan sa buhay natin ngayon, no? Kung gusto mong mag-try ng isang bagong field, no? Take time para mag-take tayo ng mga online courses, no? Na pwedeng makatulong sa atin. Ganyan. And last thing is, letter E, engage others. Pero yun nga, before dyan, meron po dyan tanong. Sabi dyan, why resist a temptation in the future if you have the power to eliminate it today? So ngayon pa lang pwede na nating alisin yung mga bagay na yun. So wag na nating hintayin yung part na dahil mas pinili nating i-retain yun sa mga buhay natin, yung mga bad thinking, negative thinking, over-complaining, lahat-lahat ng mga bagay na nabanggit natin kaninang hindi nakakatulong. So we have the power to eliminate it today. Amen po. And again, last point, for us to overcome the bad habits, we need to
Engage others. Sabi po dyan, asking for help is never a sign of weakness. Ano po sabi dyan? It is always a sign of wisdom. So hindi po kahinaan ng pagtulong, ang paghingi ng tulong sa iba. Kung alam mo sa sarili mo na nagsastruggle ka sa part na to, humingi ka ng tulong. Amen po? Nandiyan po ang ating mahal na pastor. Nandiyan po yung mga leaders natin para makinig sa atin. So kung merong sa buhay natin, Lord, nagsastruggle akong alisin to sa buhay ko. We need to ask for help. And sometimes, may mga pagkakataon din na may mga nangangailangan ng medical intervention, yung mga nagsastruggle sa anxieties, depression. Sometimes, humihingi rin sila ng tulong sa mga medical professionals. So again, asking for help is never a sign of weakness. It is always a sign of wisdom. So binigyan po tayo ng Diyos ng gift of community dito sa church. We have our ministry fellowships na pwedeng makatulong sa atin where we practice accountability. So if we belong to a group of people doing good things and pursuing good habits, we will be encouraged to walk the same. So assess natin, sino ba yung mga sinasamahan natin ngayon? Lalo sa mga youth, I'm really blessed sa mga buhay nyo. And I pray that you maintain that relationship sa isa't isa dahil makakatulong sa inyo yan. Sino yung mga circle na meron ka kayo ngayon? So, kailangan nating i-maintain yung mga relationships na meron tayo sa mga kapwa natin dito sa church. So are you engaging with people who can help you overcome your bad habits and build good habits in you? Ayan. Sabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 11, Proverbs 13:20, walk with the wise and you will become wise, for a companion of fools suffers harm. 1 Thessalonians 5 verse 11, therefore encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. Sabi po natin dito na, yung buhay po natin ngayon ay refleksyon kung ano yung mga habits na ginagawa natin in the past. So marahil meron tayong mga previous bad history sa buhay natin na sa tulong ng Diyos na overcome natin. And let's ask the grace from the Lord to help us get through those things na alam nating hindi makakatulong sa atin. Because the habits that you have today will shape you who you will become tomorrow. Again, si Samson po, hindi po siya nagplano. Lahat ng God-given potential na meron siya, hinayaan niya na mawala sa kanya. At hinayaan niya na yung mga Philistines ay mapahiyain siya. Siya ay namatay na bulag. No? So paano po siya napunta dun sa sitwasyon na yun? Because he took 56,250 steps in the wrong direction. Pero alam niyo po kung ano yung good news. He had 56,250 chances to turn back to God. And you do too. At ikaw din, marami kang chances. And today is the day that the Lord has made, na nais ng Diyos na ikaw ay manumbalik sa Kanya. You are not what you did. Lagi nating isipin yan. Kung meron man po tayong mga bagay na ginagawa, it's not what will define us. You're not what you're doing right now. But, pagpatuloy nating hinayaan na mag-take over sa atin yung mga wrong habits na yon, yun po yung pagkakataon na pwede na tayong mawala sa ating direksyon. You will become more of that if you don't turn away from it. Pwede po ba tayong tumayo sa oras na ito? Alam niyo po, si Jesus po, siya po ang anak ng Diyos. No? Jesus is perfect in every way. And He loves you more than we can ever adequately describe. Mahal po tayo ng Diyos. Sino pong naniniwala doon?
Mahal tayo ng Diyos. And He even came for people with bad habits. Naalala niyo po yung kwento ng babaeng si Mary Magdalene. Ano pong ginawa ng Panginoong Jesus sa kanya? Hindi po niya ginudge. No? Hindi niya tinawag kung anong ginagawa niya. But then He still loves him. No? Kung siya man ay nagkasala, patuloy siyang minahal ng Panginoon. Jesus came for the broken. Di po siya naparito para sa mga matutuwid. He came for the sinners. Pag inisip po natin yun, no? Naparito ang Diyos sa mga taong hindi perpekto. Lahat tayo nadadapa at some point. Nagkakamali tayo, nagkakaroon tayo ng mga desisyon na hindi align sa will ng Panginoon. But this is not for us to think that God sees us for all of the things that we've done. He didn't come for those who are healthy. Lahat ng mga healthy, no? He came for the sick. Lahat na may karamdaman. He came for people like me and for people like you. Na sa kabila ng ating mga kasalanan, sa lahat ng mga pagkakataon na pinipili natin yung mga bagay na pwedeng makasira sa atin, patuloy pa rin tayong minamahal ng Diyos. He became sin for us and died in our place. Dahil sa mga kasalanan natin, namatay po ang Panginoon. And we do not want Jesus to be crucified again because of the sins of the wrong habits that we choose to retain in ourselves. No. God raised Him from the grave so that anyone, anumang nagawa mo, no matter how you're stuck, anyone who calls in the name of the Lord could be forgiven, could be transformed, could be completely saved and changed. Kung meron man sa area sa buhay mo ngayon na alam mong hindi nakakatulong sa'yo at maging sa mga taong nakapaligid sa'yo, it's not late. It's not too late for you to be forgiven by God. Kailangan mo lamang tawagin ang Panginoong Jesus, ang pangalan ng Panginoong Jesus. Sabi nga dun sa slide natin, no, there is no habit too great for God's grace. His grace is made perfect in our weaknesses, and He is stronger than the wrong desires in us. Higit na mas malakas, makapangyarihan ng Panginoong Jesus more than the wrong habits that we have. And you can overcome. Can we all say, I can overcome? So this time, seal it in your heart that I will not walk in the path. I won't go near it. Hindi ko lalapitan. I'm gonna turn from it. No? That God is going to deliver me from that which has held me hostage. And with the power of Jesus Christ, you leave that behind, iwanan mo, isuko mo sa Panginoon. And you step into the life that God called you to have. Today, let's choose to follow the Lord. So our question here is, do you like the direction your habits are taking you? Nagugustuhan mo ba yung direksyon na tinatahak mo ngayon? Kung may area sa buhay natin na hindi natin gusto, surrender everything to the Lord. No? Let us stick with our why and who. So we want to break bad habits, not just for ourselves, but more so for the glory and honor of the King of Kings. So the quest to change revolves around who you wish to be. Making small changes helps you achieve that identity. We don't want to be defined by the habits that we have. Amen? Ayaw nating ma-define tayo ng mga tao dahil lang sa mga bagay na pinili nating i-retain sa buhay natin. We want to be defined kung ano yung identity na nais ng Diyos na maging tayo. So this time, let's ask the Lord for a change of heart. Let us worship the King of Kings who always enables us to turn to Him
no, at sundin ang lahat ng kanyang mga pinag-uutos. Hayaan natin ang Diyos ang mag-transform sa puso natin. Let us ask the Lord to help us overcome these bad habits, the wrong habits that we have.